Hello mga kabarangay, for today's video, samahan nyo akong magluto ng ginisang sinigang na manok. Request nga ito ni Bishiki, kaya naman ipagluluto ko siya. So first, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng onion, kailangan natin ng garlic, ng luya para pantanggal lansa ng ating gagamiting manok. At eto na nga, umpisahan natin ang pag-slice ng ating gagamiting onion para sa ating ginisang sinigang na manok. 1 kilong manok nga ang ating gagamitin para sa ating ilulutong ginisang sinigang na manok. Kaya ito, gagamit tayo ng 2 sibuyas. After ma-prepare ang sibuyas, eto bawang naman ang ating isusunod na ipi-prepare. So eto, mga 5 ngipin ng bawang ang aking gagamitin. Medyo mahilig kasi si Papa rin sa maraming bawang. Kasi kapag ka nagluluto tayo ng ulam na may bawang, ay mas lalong bumabango at sumasarap yung ating niluluto. After ng bawang, i-prepare naman natin ang luya. Yang luya na yan ang magpapawala ng lansa ng ating gagamiting manok para sa ating lulutuin ngayon. After ng luya, mga kabarangay, isunod nating hiwain at i-prepare ang ating mga kamatis. Hiniwa ko nga siya ng patayo at mamaya igigisa natin yung manok dyan sa ating kamatis para mas lalong sumarap. Yang kamatis nga ang magbibigay ng kulay at magdadagdag ng lasa sa ating iluluto for today. And now, i-prepare naman natin ang gagamitin nating sili, pandagdag spice sa ating lulutuin. Siling green niya ang ginamit ni Papa Renz yan para hindi masyadong maanghang. At after nyan, isunod naman nating i-prepare ang ating mga gulay. Gagamit nga tayo ng okra, talong, at yung kangkong. Ayan, hiniiwa ko na yung okra dyan. Hatiin lang natin sa 2 para hindi masyadong maliit at hindi rin naman masyadong malaki. Yung sakto-sakto lang. After ng okra, mga kabarangay, eto na yung talong na gagamitin natin. So yan, hiwain lang natin yung talong ng medyo maliliit lang. Yung sakto lang naman, yung bite size, ika nga. Check natin yung talong ha. Oops, may borders. Merong borders. Di mo malalaman daw, sabi nila na na maganda yung talong, walang halong chemical kasi ayan, merong mga borders sa loob. Well, anyways, i-ano lang natin yan. Tatanggalin naman natin yan. So kukunin lang natin yung mga goods. So yan yung talong na gagamitin natin. 2 pirasong talong na hindi naman kalakihan, hindi kaliitan. Yan. So itanggalin lang natin yung mga part na may borders dyan sa may nabili nating talong. So mga kabarangay, tapos na nating i-prepare yung mga main ingredients natin. Isa sa mga main ingredients natin. Meron tayong kamatis, bawang, luya, pampatanggal lansa ng chicken, okra, talong, sibuyas, tsaka yung siling pamaksiw. Ito yung siling green. So, prepare na natin yung chicken. Wait lang. At eto na nga yung nabili nating manok. Ayan, hiwain lang natin siya ng ganyan kalalaki. Yung pang-adobo cut, ika nga. Ayan, para kapag kinuha natin at sinerve natin, hindi naman ganong kalakihan ang hiwa ng manok. So, ang kinuha ko ngang part ay yung thigh part at yung breast and wing. Ayan mga kabarangay, i-set aside lang natin yan. Hiwain lang natin sa gitna. Ayan, hindi nga kalakihan yung manok, saktong-sakto lang. Kaya hindi ganong kalalaki ang slice na gagawin natin. So yan, yung manok na gagamitin natin para sa ginisang sinigang na manok ni Bishiki. And now mga kabarangay, start na nating iluto ang ating ginisang sinigang na manok. So gumamit nga tayo ng maliit na butter. Yung butter na gagamitin natin ay panggisa lang doon sa bawang, sibuyas at kamatis natin. So yan. Hindi kailangan masyadong matagal sa apoy yung butter para hindi masunog. At lagyan nga natin siya ng konting oil. Yan ang gagamitin nating panggisa doon sa mga hiniwa-hiwa natin kanina. So yan, antayin lang natin. At ngayon, igisa na natin ang ating mga ingredients. Unahin natin ang bawang. Isunod natin agad dyan ang sibuyas. At huwag kalimutan ng sili na green. Igisa na rin natin isabay ang ating mga kamatis. Ang bili ng nanay ko kapag nagigisa daw tayo ng kamatis, dapat lalamugin natin siya. Bakit, Papa Renz? Para daw tumagal at hindi mapanis agad yung ating igigisa or yung ating iluluto. At eto na nga, isunod na nga nating igisa
ang ating hiniwa-hiwang mga part ng manok. Imekos-mekos lang natin yan mga kabarangay. Dapat makover nung kamatis yung ating mga manok na gagamitin. So, lagyan nga natin siya ng konting tubig para naman hindi matuyo yung ating ginigisa. And after that, iwanan natin siya ng ilang minuto. So, yun, eto na. I-check natin yung ating iginigisa ngayon. Ayan, halu-haluin lang natin yan ng konti. At kung kailangan dagdagan ng konting tubig para hindi matuyo yung ating ginigisa, pwedeng-pwede nating dagdagan yan. Bakit nga ba hinahalo-halo mga kabarangay kapag kaganyan? Dahil para mag-spread palalo yung flavor ng ating mga spices at yung kamatis na inilagay natin doon sa mismong manok na gagamitin natin sa ating ginisang sinigang na manok. So, pwede na natin siyang timplahan. So, lagyan na natin siya ng sabaw, sparkling water galing Pantal River. Yan. Halu-haluin natin yan mga kapuso at mga kabarangay para naman nang sa gayon, lumubog doon sa mismong sabaw yung ating mga karne. At kapag kumulo na, madali nang lumambot yung ating manok. At ayan, naku, kumukulo na. Amoy pa lang, pwedeng ulam na. I-check natin mga kapuso at mga kabarangay kung okay na ba yung ating inilulutong karne. So, lagyan na natin ngayon ng pangpaasim. Gumamit nga tayo ng powdered sampalok dyan, mga kapuso at mga kabarangay. Konting mekos-mekos lang para naman kumalat ang asim niya at maging sinigang na talaga siya. At yan, pwede na nating dagdagan ng pampalasa ang ating inilulutong ginisang sinigang na manok. So, konti nga lang para naman medyo mas maging flavorful pa ang ating niluluto. At lagyan din natin ng konting paminta. So yun, salt and pepper to taste, ika nga. Konti lang naman, a pinch lang pwede na. And eto nga ang pinaka gusto kong pangpalasa sa lahat ng ginagamit ko, ang garlic powder. So yan, dagdagan natin ng garlic powder. Mahilig kasi si Papa rin talaga sa garlic. So dapat aangat yung lasa ng garlic sa lahat ng niluluto ko. Yun, okay na siguro yan. Okay na to. And this time, ilagay na natin yung okra. So medyo matagal niyang maluto yung okra. Kaya ilalagay na natin siya ngayon together nung ating hiniwang talong. So ang gagawin natin dyan mga kapuso at mga kabarangay, dapat lulutuin natin etong talong tsaka okra na yan. Paano ba malalaman pagkaluto na yung okra tsaka talong? Tignan nyo po yung talong mga kapuso at mga kabarangay pag nagluluto kayo ng ganyan. Pag naging brownish na siya, ayan, pwede na at luto na yung talong natin. So pakuluan nga muna natin, takpan muna natin ang ating niluluto for a few minutes. And after nyan, i-check natin kung ano ba ang progress ng niluluto natin. So yun, medyo naluluto na yung okra tsaka talong. Konting mekos-mekos ulit para nang sa gayon hindi manuyo sa ilalim or hindi magtutong sa ilalim yung ating niluluto. Pwede rin nating dagdagan ng konti pang tubig para sa ating sabaw dahil nga sinigang yan at masarap yan ng mas marami ang sabaw. And this time mga kabarangay, ilagay na natin ang ating kangkong. Talbos ng kangkong, ayan, pampasarap lalo yan, yung ating talbos ng kangkong. At keep in mind, kabarangay, na dapat kapag ka nagluluto kayo ng ganyan na or nilalagay nyo na yung mga talbos-talbos ng ganyan, pwede nyo nang hinaan yung apoy. So, ang gagawin natin, i-spread out lang natin yung mga leaves na nilagay natin doon sa ating nilulutong ulam. At pwede na muna natin siyang takpan, hayaan muna natin siyang kumulo for a few minutes. Hi, Bishikik! Talagang dumaan ka sa harap ng camera. At after nga nating iluto yan, pwede na nating iserve, pwede na nating pagsaluhan yan. Ikiman time! Eto na ang magja-judge ng luto ko. Ano kaya ang masasabi ng aking napakaganda at napakabait na asawa na si Bishikik? Ayan, titikman na ni Bishikik. Ano kaya masasabi ni Bishikik sa luto ko? Sige nga! Wait. Sabaw muna, sabaw. Tikiman time na ng luto ni Papa Renz. Mainit. Sarap. Ooh! Pa. Asim. Pero masarap. Parang ikaw. Kumusta ang lambot ng karne ng manok? Ayaw nga.
Sige, tikman. Uy, mo. malambot. Oh. Siyempre. Malambot. Perfect. Ano pa? Nagustuhan mo ba? Oo naman. Basta luto mo. Appetizer rin. A kasi yun, A. Kasi rin Mga kabarangay, nagustuhan nga ni Bishi Cake ang niluto ko sa kanyang ginisang sinigang na manok. Though hindi ko siya recipe, natutunan ko lang siya sa nanay ko. Pero ayun, ginagawa ko. At isa yon sa mga all-time favorite na ulam ni Bishi Cake. So yan, more food to ka mga kapuso at mga kabarangay. Marami pa tayong iluluto, marami pa tayong titikman, marami pa tayong gagawin. Kaya stay tuned lang sa Barangay FM 93.5 forever!